Magandang hapon sa inyo mga idol. Ayan, so andito ako ngayon sa Barangay Langob. Ayan. Galing ako sa shop ni Idol Raymond. Ayan, Idol Raymond ng ng Barangay Magtuod. So sa Idol Raymond yung na-remember niyo yung kasama natin sa sa King Cobra na rescue, yung may pina-rescue yung nasugat. Galing kami doon, nagbigay tayo ng ng t-shirt sa kanya kasi utang natin yun sa kanya. Utang natin yun sa kanya mga ilang ilang linggo na yung hindi natin siya nabalikan ng So ayan, meron siyang pinadala sa atin na gusto niya iparelocate na ahas. Isang boyga. Boyga cynodon. So yung boyga is arboreal tree snake. So ayan. Ngiti. Gunit tigtarong. Ayan. Ayan, isang boyga cynodon. Gunit ang baba. So isa tong female. Gunit. So ayan. Isang boyga na lang patong. Isang boyga cynodon mga idol. Ayan. So ipaparelocate niya yan sa atin. Ayan, isa tong female. So i-gender natin, i-verify natin mamaya kung tama tayo. Pero yung aking ang aking hula is female to. Kasi medyo malaki yung ulo niya. Ayan. Medyo malaki yung ulo niya, tsaka light yung color niya. So, ayan. So, isa tong safe na ahas mga idol. Ayan. Hindi masyadong defensive to. Ayan mga idol, pauwi na tayo mga idol. Pinasok na natin yung boyga cynodon species ng ahas na na-rescue ni Idol Raymond. Ano yun? Bali dogtooth cat snake. Isang mildly venomous. Pero yung venom niya para lang naman sa para lang naman sa kanyang prey. Pag nakagat ang tao, hindi naman delikado yun. Lang siguro tataas lang yung blood pressure mo kasi matatakot ka. Pero walang masyadong effect yan sa katawan ng tao. Doon lang sa prey niya. Yung prey niya pwedeng mga ibon, usually ibon, mga palaka, tsaka mga butiki. Pwede din siyang kumain ng mga daga sa puno. Yan. Pero usually kasi sa puno yan siya. So puno talaga na yung daga sa puno na hindi yung mga daga sa bahay ang kinakain niya. So ayan mga idol, so gusto ko rin din i-tackle yung last natin na vlog, yung na-upload natin, yung tandaan nyo na hindi lahat ng rescuer ay wildlife advocate. So kaunting kaunting mga detalye lang sa bakit yun yung title natin, kasi mas na-appreciate kasi natin yung mga wildlife advocate compared sa yung mga simpleng rescuer lang, kasi magkaiba yung priorities nila. So pero pwede din na yung mga rescuer wildlife advocate din sila, pero meron kasing mga iba na mga rescuer talagang nagre-rescue lang, tapos kapag nagre-rescue naman minsan ay for example sawa, kinakain nila. So rescue yung tawag, pero merong self-interest ang labas. So hindi natin tinotolerate yung mga ganyan, kasi meron din mga practice dito sa sa Davao na yung mga tinatawagan na rescuer, yung sa hotline natin. Ayan, minsan merong mga ganun. So, hindi na natin detalye talaga, pero meron talagang mga ganyan ng mga tao. So rescuer lang sila, pero hindi sila wildlife advocate. Magkaiba kasi yung wildlife advocate mga idol, kasi mas malalim na yung pagkakaintindi nila, at saka may concern sila sa talagang purpose ng wildlife. May rescue para ma-relocate. Yun yung mga ginagawa ng mga wildlife advocate. So gaya ko, una naging rescuer tayo, pero meron tayong concern din sa mga buhay ilang, mga wildlife, mga gaya ng ahas. Kino-consider natin na ma-relocate natin talaga sila. Hindi natin pwede maiwan kahit saan anong facility. Talagang dapat
ibabalik natin sila sa natural habitat nila. Yun yung ano, yung talagang magandang pattern sa rescue. Tsaka merong empathy sa wildlife. Gaya na ng mga ahas, kasi yun lang, mga ahas kasi mga idol, yung mga wildlife natin, nawawalan sila ng mga bahay, kaya dapat natin silang tulungan. Tsaka meron tayong makukuha din na benepisyo sa mga ganyan na mga advokasya natin, kasi babalik din sa atin yung epekto niyan. Kapag balance yung ecosystem, walang problema tayo sa ating mga kabahayan, sa ating mga kalupaan, sa mga taniman natin, kasi harmonious yung yung ecosystem, tsaka may balance sa biodiversity. So yun lang mga idol, simple lang naman, rescuer at tsaka wildlife advocate. So sana yung mga rescuer na mga kaibigan natin, tsaka mga ibang mga kilala natin ng rescue, mas pahalagahan natin yung buhay ilang, yung buhay ng ahas, buhay kahit hindi ahas, kahit mga ibang mga buhay ilang natin, kaya ng mga bayawak. Ayan. So kapag naintindihan natin yung purpose nila, walang rason na talagang doon lang tayo doon lang tayo titigil sa pagiging rescuer. So sana maging rescuer tayo sa una, and then we'll create and develop ourselves to be advocate in wildlife conservation. So gaya nung ginagawa ni student wildlife advocate natin si Elijah ng Tuburan, tsaka yung nabago nating kilala si Idol Earl ng Malagos. So una pang naging advocate si Earl, baliktad sa kanya. So hindi siya rescuer, advocate muna siya, naging rescuer. So magkaiba. So it's either or. So yung proseso na yan, so ang mas maganda kasi nagumpisa din si Idol Earl sa advocate na siya, so conservationist na siya, and then kumuha siya ng lakas ng loob para mag-rescue. Ayan. Salamat. Tuloy tayo sa vlog natin na part 2 dito sa King Cobra, kasama din sa Idol Mark. Ayan. So ayan mga idol, nandito na tayo sa bahay. So check natin yung gender niya, tsaka kaunting sneak awareness tayo. Ayan, kasama si Idol Mark. Ayan, Idol Mark present. Ayan, labas natin mga idol. Tingnan natin yung ito yung gender kit natin. Ito yung gagamitin natin. Ito yung malaki. Kapag malalim, babae. Lalaki. Kapag mababaw, babae. Ayan. Labas natin ito. Ayan. Ito yung check natin yung kondisyon niya kasi medyo stress siya kanina. Ayan, pindol. Medyo maliksi na siya mga idol. Relax na siya. Medyo relax na siya. Ayan. Hindi pa rin siya tumatayo mga idol. Medyo maliksi na siya. Yan, tumatayo na siya. Yan, kakabo na siya. Flip. Mga idol, tumakbo siya, napakabilis. Sila kabilis pag nasa damo. Ito yung mahirap mga idol. Itong kalor idol. Matayo na siya mga idol. Catch idol. Roll. Okay. Roll ka. Ayan mga idol. Ipon. Magunin. Magtuod. Ayan mga idol, medyo relax na siya. So makikita niyo mga idol, tumatayo na siya. Unlike kanina. Duko pa daw gamay idol. Duko gamay.
delikado. Yun yung ano pa ako, lumundag pa ako. Para ko na akong cellphone. Ay, para makuha na yung cellphone, Madeline. Ayan, tumatayo na siya mga idol. Mahabol na siya. So, relax na siya. Hindi sa stress. Ano ko cellphone, man? Ambil sana cellphone. Ha? Basta dako gani siya. Mga idol, tumatayo na siya. Ayan. So mas malaki to siya. Dulay sa doon, Mark. Dulay sa doon. Mas malaki siya. Ito yung sugat niya kanina mga idol. Ikaw mo liyo ka kabisig mo ano. I-agto si mong right. Diya. Ano. Ayan si Idol Mark. So ito yung ano, Ophiophagus bungarus mga idol ah. Ayan si Idol Mark. Ayan. So kaunting snake awareness tayo ngayon. So king cobra. Ito yung local natin dito sa ano, sa Mindanao. Ayan. Ayan, tumatayo na siya. So makita nyo yung mga bands yung mga idol. Yung bands na medyo nag-disappear na. Pero doon sa may leeg na banda, kita nyo pa. Si Idol Mark, medyo kalmado na yan. Sanay na yan si Idol Mark. So alam niya na yung galaw ng king cobra. Yun yung lang mahirap kanina kapag galing siya sa butas, galing siya sa kanyang hawla, galing siya sa sako niya. Kaya mahirap. Hindi pwedeng ano, hindi pwede kahit sino lang. So ito yung sinasabi ko kanina na putol yung buntot niya mga idol na yun. Hindi ako pwedeng tumingin sa camera mga idol kasi isang lingon mo lang andito na yan siya kapag bumalik yan siya. Right lang. Ayan. Dito lang ako yan. So kita nyo kanina nag ano pa ako, lumundag ako. Yung ganon yung ano mga idol, mga close call yung mga ganyan, kaya kailangan mo talagang lundagin yung mga ganyan. So ayan. So ganyan kadelikado mga idol mag-rescue, kaya huwag niyong gayahin yung mga ganito. Mga idol, break muna tayo saglit. Gusto ko munang ibahagi sa inyo ang awareness na ito ukol sa itong makamandag na king cobra o banako. Pero bago yan, shoutout muna si Idol Yan Pavlas ng Herping Honza, Mindanao Reptile. Follow niyo po siya sa Facebook page niya. Ang gaganda ng mga photos niya, well documented, at saka ang galing mag-explain ni Idol Yan Pavlas sa scientific terms ng mga ahas at saka sa nature nito. So ayan, balik tayo sa king cobra mga idol. Bagamat highly venomous ito at very defensive, hindi dapat natin silang lubos na katakutan. Dahil sa sobrang talino nito, mas pipiliin niyang umiwas sa tao kaysa makipag-encounter. Kung sa tingin nyo mga idol na nangahabol ito sila kapag nagtagpo ang inyong landas, tama po kayo, pero hindi sa kadahilanan na gusto niyang mga gat ng tao. Kung hindi sa kadahilanan na gusto niya lamang maka-escape po sa sitwasyon kung saan ay namimiligro ang kanyang buhay sa hakbang na baka saktan siya ng tao. Malaki ang purpose kung bakit may mga ganito tayong top predator o apex predator sa gubat. Gaya na lamang nitong ating national bird. So ito yung Philippine eagle natin, Philippine monkey eating eagle, kung saan siya ang nagdedetermine sa kapalaran at kondisyon ng ating kalikasan sa kadahilanan na silang dalawa ay kasama sa mga nagkokontrol ng populasyon ng iba't ibang mga species sa gubat. Kung mawawala itong mga apex predator mga idol tulad nila, siguradong maglilipa na ang populasyon ng iba't ibang hayop, at dahil nga sa walang nagkokontrol sa kanilang bilang sa gubat ay magiging invasive species sila. For example, kung wala ng agila mga idol, dadami ang king cobra. Kung mawawala ang king cobra, nadami din ang mga maliliit na ahas gaya na lamang ng summer cobra, reticulated python at saka pit vipers. So iba pa.
Kung mawawala naman ang mga ahas mga idol, yung maliliit na ahas, pwedeng maglipana na ang mga pesteng daga at palaka. So, pwede silang dumami ng dumami at magkakaroon ng imbalance sa ecosystem natin at magiging mapaminsala na sila sa buhay ng tao, kalikasan at lalo na sa mga kabuhayan. Gaya na lamang ng agrikultura. Kaya kapag inubos natin sila mga idol, ang king cobra at agila, siguradong babalik din sa atin ang perwisyo na dulot ito. So mag-iisip tayo mga idol, huwag ang bugso ng damdamin ang parati nating pairalin. Maging mapanuri at huwag sayangin ang buhay sa TikTok at ML. Now back to our show. Yan. So yan, kita nyo kataas mga idol. Yan, ganun siya kataas mga idol. Kita nyo mga idol, ang ganda. So wala siyang wala siyang masyadong injury. Yan, yung sa ano lang. Yan, yung sa medyo yun ba siya, medyo groggy pa siya. Yan, medyo pa siya, hubog. Yan, medyo hubog pa siya mga idol. Yan. Yan, medyo pa siya. Ang tawag dyan, yung parang yan, tawag dyan idol Mark, yung nalipong. Nahilo. Yan, kasi binula, binampas daw siya ng ng hose daw kanina. Yan, kita nyo, hindi pa siya straight ganun. Pero makaka-recover to siya. So may to siya, may sakit. May tinusok daw siya, may butas to siya. So sana maka-heal siya. Ayan, picture taking muna tayo ngayon mga idol. So, ayan mga idol, inabot na kami ng ulan ni Idol Mark. Ito na yung king cobra natin. So nagpasilong kami ni Idol Mark, kita yung ulan, view mga idol Mark. Ulan. Ito na yung king cobra natin mga idol. Dapat yung kita. Kaya nyo ganun kahaba mga idol, 3 meters. Ayan. Yung maximum size nya nasa mga 18 feet o nasa mga 4 meters or 5 meters. Gender natin to ngayon sama sa Idol Mark. Ito yung idol. Malalim. Malalim? So lalaki. So lalaki ito mga idol. So tama ako mga idol. Putol yung buntot niya. Zoom. Sinabi na doon. So malalim siya mga idol. Zoom na doon. So tama yung hinala ko mga idol na putol yung buntot niya. Putol yan. So naputol na to kasi nakadisgrasya na siya. Naka-encounter na siya ng tao. So medyo maikli yung buntot niya. Yung buntot kasi ng king cobra medyo mahaba talaga yan siya. Lalaki confirm. Salamat kay Idol Mark. Salamat Idol Mark. Ayan. Idol Mark yung dito kay Idol Mark. Dito. Sobrang ulan na. Ayan, Idol Mark. Ayan, so may pambaboy na si Idol Mark ngayong New Year. Picture taking muna tayo. Salamat kay Idol Mark. Basang-basa si Idol Mark. Ayan. Spread mga Idol Mark. Dito lang. Malapit yung ulo dito Idol Mark. Antay ako slide. Haba.
Galing yan. Sunod. Putol yung buntot niya mga idol yan. Ito yung sugat niya pala mga idol. Ito yung gagamutin natin pala ngayon. Malalim. Malalim yan pero kaya yan. Medyo maliksi na siya. Ayan, tutulungan natin Idol Mark. So yan mga idol. Tapos na kami na Idol Mark. Ayan, kabihis sa Idol Mark. Basang-basa sa ulan. Idol Mark. Shout out Idol Mark para sa mga ano, pang Happy New Year. Yan, binabati ko lang yung mga solid na supporters at viewers natin dyan na Merry Christmas and magabong Happy New Year sa inyo lahat. So yan, thank you sa mga suporta, patuloy na pagsuporta. And Sino yung shoutout mo Idol Mark? Basta may shoutout sa ano? Yung taga Maa. Idol Mark, shoutout yung taga Maa Idol Mark. shoutout sa'yo. Yung taga Maa na Sana okay ka lang. yung taga RDL. Nalati. Ayan, so shoutout din pala sa nanay ni Idol Mark doon sa Japan, no? Thank you always sa pagsuporta. So, Madam, Happy New Year sa inyo. Tsaka enjoy lang sa holiday. So, yun, tama yung ano namin ni Idol Mark, yung ano bang, ano sa Tagalog Idol Mark? Yung, ano? Tagna. Anong tagna sa ano? Wala. So, mahina ako sa Tagalog din. Malakas si Idol Mark, magaling si Idol Mark. So, yung ano namin, hula namin, tama, lalaki. So, naputol talaga yung buntot niya. So, meron na yun siyang experience, trauma sa tao. Kasi, siguradong, tinangka na yun siyang patayin, hindi lang nahuli. So, shoutouts kung sino ang nanonood na taga Magtuod na nakaputol ng buntot ng isang king cobra noon man, ilang taon na. So, shoutout sa iyo. Na-rescue na namin, buti hindi siya napatay. So, shoutout kay Idol Raymond, saka Idol King ng taga Magtuod. Saka shoutout pala sa taga Tandawan, Tatay Tario, lahat. Happy New Year. And shoutout kay Idol Dave, Sirbong, saka Tata, saka lahat ng mga taga Philippine Eagle kasi doon natin i-endorse yung malaking king cobra. So, hindi namin expect na Idol Mark na ganun kalaki. Malaki pa talaga Idol Mark, no? Yes, mas malaki pa sa nung nakaraang huli namin. So, ayun, Idol Dave, Merry Christmas and Happy New Year. Ingat ka kung saan ka ngayon. Yan, si Idol Dave nasa Lanao ngayon, umuwi siya. So, walang tao sa Philippine Eagle kasi wala si Idol Dave. So, yan. Pangan nyo yung vlog natin na endorse natin sa kanila yung King Cobra. So, at the moment, panoorin nyo lang yung vlog namin na mga series of vlog namin sa Fresh from Hong Kong. Yan, yung ganda yung t-shirt ni Idol Mark. Yan, fresh from Hong Kong. Thank you sa nagregalo. Galing pa kami ng ng flight kahapon, biyahe. So, ngayon rescue kagad. So, hindi na alang-alang. King Cobra kagad yung rescue. So, salamat Idol Raymond. Saka kay Sir Kabir, Ma'am Marge sa pag-contact sa atin. So, sana maraming maging katulad ni Idol Raymond na handang tumulong sa mga nangangailangan kasi yung kwento noon is pumasok sa bahay tsaka pinuntahan, hindi nagdalawang isip si Idol Raymond na pasukin yung bahay tsaka hanapin yung yan. Salamat. Good job.